No? So ngayon, no, marami sa atin no, na naghahanda para sa kanilang mga retirement, business, insurance, or kahit ano no, pinaghandaan ng mga tao. Pinaghandaan nila yung kahit anong mga bagay dito sa mundo na wala naman talagang, hindi natin alam kung darating tayo dyan or magiging epektibo. Siguro may mga pagkakataon no, nagiging successful tayo sa mga bagay na pinaghandaan natin, pero kailanman hindi natin pinaghandaan yung kamatayan. Hindi natin pinaghandaan na tayo ng lahat haharap sa Panginoon pagdating ng araw. Kasi sinabi dito sa kasulatan, no, after death is judgment. It is appointed unto man once to die, and after that is judgment. No? Ito yung mga bagay na kinalimutan natin, kumbaga hindi natin pinapansin. Masyado tayo nagiging busy sa paghanda sa mga bagay no, na magtayo tayo ng mga bahay, tayo ng mga negosyo, makabili ng mga ganito sasakyan. Naalala niyo sinabi ng ating Panginoong si Kristo no, sa isang parables ng isang hari, nagutos no, ng utos sa kanyang inutosan yung alipin niya, no, alipin ba yun, or sinabihan niya no, napunta ka doon sa bayan, tapos alokin mo lahat ng mga tao kasi ito may handaan ako dito. Inalok niya mga tao no, na may malaking handaan ng isang hari. Sabi ng mga tao, pasensya na, hindi mo na ako makapunta kasi nakabili ako ng baka. Pasensya na, hindi ako makapunta kasi nagkasal ako bago ako nakasal, or ano pa man. Maraming dahilan ng mga tao no, maraming dahilan ng mga tao no, para umiwas sa mga ganitong bagay no, na dapat pinaka-importante sa ating buhay. Ito yung mga bagay dapat na siniseryoso natin at pinaghandaan natin kasi darating talaga yung araw na tayo pong lahat harap sa ating Panginoon. No? Harap tayo pagdating ng araw. Whether you like it or not. Whether you like it or not, harap tayo at papunta tayo doon. No? So, dapat no, bigyan natin ng attention to, full of attention. Huwag niyong laging iisipin or laging yung ilagtatak sa puso or nagiging focus yung mga pinaghandaan yung mga business o tatayo kayo ng negosyo, sa kasal or sa mga retirement or sa mga insurance or kahit anong mga bagay. No, kasi ito yung mga bagay na pinagyan natin halaga dito sa mundong ito. Alam naman natin na hindi talaga natin ito ma-inherit pagdating ng araw kasi tayong lahat ito ay mawawala. Sino ba kakapalit niyan? No, sino bang mamamana sa mga pinaghirapan mo sa mundong ito kundi yung mga anak mo na may iwan sa iyo? Paano ka? Paano yung sarili mo? Paano ka? Ano mangyayari sa iyo after death? No, kung ang mga bagay no na pinaglaanan mo ng panahon is dyan yung mga bagay sa mundo. Hindi yung kamatayan mo, hindi mo pinaghandaan na darating yung araw ang kamatayan. Hindi mo pinaghandaan na darating yung araw na harap sa Panginoon. Harap tayo sa Panginoon. Si Kristo namatay dyan sa cross para tayo ay maligtas, para sa kaligtasan ng lahat. Naalala niyo ang sinabi ng ating Panginoon. Sabi dito sa ni Moises no, na yung isang ginto na ahas ipatayo ba yan? Ipatayo doon sa sa wilderness. Tapos lahat ng mga tao na nakakita ay gagaling, no? Gagaling sa kanilang mga sakit, no? Ganito din yun si Kristo. Ipinako sa cross pero lahat naman upang ang lahat ng mananampalataya at susunod sa kanya ay maliligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan after death, no? Pero ang mga tao, kung tingnan mo kung paano itinakwil ng mga tao ang ating Panginoong Kristo for their own desire, no? For their own desire sa mga bagay sa mundong ito, para lamang makamit nila mga bagay sa mundong ito na hindi naman talaga magtatagal, hindi nila mahawakan, hindi nila mainhirit habang buhay, no? Hindi nila mamana habang buhay. Lagi nating handaan, lagi nating tatandaan, no? Maghanda tayo kasi ang sabi dito sa atin, no, sa sulat ni Amos, no, prepare to meet your God, no? Prepare to meet your God. Ito yung mga bagay na hindi natin pinaghandaan, yung preparasyon sa pagharap natin sa ating Panginoon kasi darating yung araw ang kamatayan. No, surpresa yan, hindi mo alam. Napapansin nyo, may mga tao ngayon malakas pa, sabihin nyo, malakas pa tong taong ito, bakit biglang namatay? Ganyan ang buhay ng tao, ganyan ang kamatayan, hindi mo alam kailan darating. Ang kamatayan parang yung parang yung magnanakaw sa isang gabi na hindi mo alam kailan darating. Kailan darating ating Panginoong si Kristo sa buhay mo. And after that, haharap ka sa Panginoon. Tapos sabi dito sa kasulatan, no, sa Revelation, no, lahat ng mga pangalan na hindi nakasulat sa libro sa buhay, sa libro ng buhay, ay itatapon sa impyerno. Lahat ng pangalan na hindi nakasulat, itatapon sa impyerno. Kung magkakataon no, na nagiging busy ka o nagiging focus ka doon sa mga bagay sa mundong ito, kasi yan yung pinaghandaan mo, ano mangyayari sa iyo kung ang iyong pangalan hindi nakasulat sa libro ng buhay?
paghanap na yun sa'yo doon, hinanap yung pangalan mo, yung hindi nakasulat, ano mangyayari sa'yo? Itatapon ka palayo sa presensya ng Panginoon. Pero yun lahat mga tao na kinalimutan mga bagay dito sa mundong ito for Christ na for Christ ito yung mga tao na magkaroon ng buhay na walang hanggan according to the gospel, hindi according sa akin, kundi according to the word of God, no? According to the word of God. Kasi dalawang bagay lang yan magpalinlang ka or hindi, follow Christ or follow Satan, ganun lang yan, no? So lagi nating isipin na lahat tayo dito sa mundong ito ay temporary lamang at mamamatay. So hanggang dito na lang, no? Maraming salamat. So sana bigyan natin ng pansin, bigyan natin ng daan, bigyan natin ng halaga na darating ang araw na mamamatay tayo at harap tayo sa Panginoon for judgment. No, so wag niyong i-focus yan, wag niyong bigyan ng halaga, wag niyong i-focus yan. Kung gagawin mo niya, gagawin niyo, pero wag niyong gawing sentro yan sa buhay niyo, sa isip niyo, sa puso niyo. Yung mga bagay na yan, sa mga planning na yan, sa mga retirement, sa mga businesses, mga kasal, or kahit ano, na may nabili ka mga baka, nabili ka mga lupain, wag niyong i-focus yan. Focus Christ. I-focus yung ating Panginoon. Kasi wala kang ibang goal, wala kang ibang pupuntahan, wala kang ibang patutunguhan, kundi siya. Walang ibang magliligtas sa iyo pagdating ng araw, sa araw ng kamatayan, sa araw ng judgment, kundi siya. Si Kristo lamang, kasi siya lamang ang daan. Ang sabi dito sa kasulatan, I am the only way, I am the way, the truth, and I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Siya ang daan, siya ang pinto, siya ang tulay, siya ang lahat. No, without Christ, we are nothing. So ganito, lagi na itong handaan. So hanggang dito na lang, maraming salamat. God bless.